Praise the Lord! God is good! All the time! All the time! God is Amen. good! Kalindukitan tanan o ating pag-aitahon. Ang sa ating nga Diyos. Hallelujah. Oriya bababahaya sikaraya shande. Handaraya sikaraya shande. Riya bababahaya sikaraya. Oriya bababahaya sikaraya shande. Handaraya sikaraya shande. Riya bababahaya sikaraya. Amahan nga langit nun ani ang kami nga nagapasalamat sa imo ang pagkamaayo bisan pa sa imo ang pagdala ka namo dinhi nga di kami magatuon sa imong mga pulong. Lord, bala ang Espiritu taga kami kaalam Ginoo Lord God nga di Ginoo ikaw ang Dios nga mahimaya, ikaw ang Dios nga magagamit sa imong mga alagad nga di mahimong suga, mahimong asin ining kalibutan. Salamat Ginoo Lord God sa imong presensya nga din among ginatugyan bisan pa ang among panimbahon karon. Kung di tanan akong ginapasalamatan diya sa pangalan sa Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Amen. Simba
Handaraya Sikaraya Shanderia Bababahaya Sikaraya. Amahan nga lang ninyo na niya kami nga mga padayon sa bayaw diya sa imong ngalan Ginoo. Ikaw ang among Ginoo, Ginoo sa mga Ginoo, hari sa mga hari, nga angayan gayon nga pasalamatan o pasilunggan Ginoo. Lord, salamat Ginoo sa imong pagdawat sa among mga pagpasalamat diya kanimo nga diin sama sa umot nga insenso. Salamat Ginoo Lord, hallelujah, sa imong pagpadayon sa paghatag og kalipay kalinaw sa among mga pagdayeg Ginoo Lord God, nga diin ikaw lamang ang Dios nga manimaya. Salamat diin tanan Ginoo God, tungod ikaw ang hari sa mga hari, Ginoo sa mga Ginoo nga angayan nga pasilugan ug pasalamatan. Dinintanan akong natugyan diya lamang sa pangalan sa Ama, Anak ug Espiritu Santo. Amen and amen. Praise the Lord. Mayroong kami sa taon tanan. Ay, maling tao din. Ayong kami sa taon tanan. Amen. No, dalay ko na nga nag-wait na Ginoo, no, sa matagusan, no, nga ni Amin. So, karon na kayo, no, para sa atoan na mga announcement, no, padayon ang ato ang regular services every Wednesday. O kami siya ang ato ang midweek service, nagsugod daog alas 6:30 sa gabi. No, then ang ato ang Friday prayer meeting, pagsugod gihapon og alas 6:30 sa gabi. No, o ato ang Sunday morning service, pagsugod og alas 9 sa buntag, o ato ang Sunday evening service sa online, makikonekta sa ato ang headquarters. Pwede ka mo sa YouTube and type ansgc.org. Makita nato dito makita nato dito ang live broadcast. So, mo i-click para maka-join us sa panimbaho. No? And everyday prayer na ginalid ka nato sa ato ang headquarters. No? Magkasugod o alas 6:30 sa buntag atuan na oras. No? So, let us continue no, to be updated no, sa mag-a-attend no, sa atong mga bunuhaton if we are available. No? Sabi na sa ato ang Wednesday o Friday services. No? Para sa atong other announcement, no, so July 12 no, will be our annual retreat, no? So, July 13, no, will be our resident pastors appreciation, no? And July 16, no, will be the business meeting, no, magika, no, sa ato ang headquarters, no? So, let us continue to pray, no, na for this month of July, no, na tayo ma-reach out, no, diha sa ato ang week na Ginoo, no? So, karong gabi una, hindi na nako lang ngayon, let us prepare our hearts and mind to receive the Word of God. Siya na yung katapad. Ina isuon. Sa keyboard. Excited na ko maminaw sa pulong sa Ginoo. So, praise the Lord. Let us welcome here in our pulpit our dear, blessed and favored na anak sa itong with the Ginoo, Pastor Chantal Grace Cabral. Let's give her a round of applause. Amen. Praise God. Maring gabi sa tanan once again. Praise God, no? And I just want to thank Pastor Cynthia, no, for allowing me to pray para mag-share, no, or mag-exhort karong gabi sa ako ang midweek service o mayong gabi ipon sa atong mga kaigsunan nga nag-tune online. So, tuloy na ako ito gayon. Ako ginamit ang tanan to please all stand and let us open our Bible in the book of Isaiah chapter 43 verse 2. Amen. Sa mga nakakita, amen. Yes. Ako pagbabasaw sa New King James Version. Isaiah chapter 43 verse 2. When you pass through the waters, I will be with you.
And through the rivers, they shall not overflow you. And when you walk through the fire, you shall not be burned, nor shall the flames scorch you. Amen. Let us pray. And Father Lord, we thank you, Father, O God, for this wonderful night, Lord God. We thank you, Lord God, for your word, Father, O God, kung maghihatag ka ng Lord God, pinaagis na ko, Lord. Ikaw, Ginoong Diyos, maghahatag, Lord God, o ka ng ganang power, Lord God, in this word, Ginoong ako, mag-penetrate, Lord God, sa among kasing-kasing, Lord God, o dili mong kawang, Lord, ikaw, Ginoong, maghahatag ka ng Lord God, o langit mo nakaalam, Father God, to understand your word, Father God, and in this word, Ginoong, is ka na ganing mahimo, Lord God, na buhit, naliso, Lord God, that it will bear fruit, Lord God, sa among ginabuhi, Father, o katutin ka ng Diyos, among ginabalagyan ka ng Diyos, kung ang himaya, in Jesus' name we pray, Amen. Amen. Okay, yung repeated. So tonight, no, ako ang ititle sa ako ang word today na ako exhort is through water and fire. No, so diri sa book of Isaiah, ako pagkapasaman po sa kanang Tagalog ng version. Tagalog version, Isaiah chapter 43 verse 2, kapag dumaan ka sa malalim na tubig, sasamahan kita. Tumawid ka man sa mga ilog, hindi ka malulunod. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog, hindi ka masutupok. Amen. Praise God for His word tonight. So, dito sa Isaiah chapter 43, maupuli siya ako ang devotion actually last week, no, sa 16. No, dito sa Isaiah 43 is ka ng actually, it is written actually sa Babylonian captivity gani sa Israel. So, hindi siya it was presented katong time na kanang nagbati ang katong na-experience no, sa mga Israelis sa kanang consequences sa ilang persistent nga idolatry no, ang kanang mga disobedience diha nga gibuhat sa Ginoo. So, kini nga time is kanang God allowed no kanang the Babylonia nga kanang ganing kanamay mo silang slave no maka-active sila no tungod sa ilang mga binuhatan. No, but then this is the first first verse no second verse no kanang ingon sa Ginoo sa ilang mga ang kumbaga kanang the main point no diri sa Ginoo is kanang it was written to comfort and encourage them no katong time na nagatubang sila sa mga pagsulay sa mga time na katong ge-exile sila sa Babylon no it reminds them that the God's love, the power and practices diha sa Ginoo sila at redemption time nila. No kay makita jud nato nga kanang grabe ang kanang kinabuhi no the cycle na ginapaulit-ulit na ginagawa din ng mga Israelites sa una no kanang obedience, disobedience, obedience, disobedience. So ingana po dang ilahang kinabuhi no sa unang panahon. But despite no sa ingana nila nga kanaganang character towards diha sa Ginoo. So God gave them many times, no many chances jud na i-forgive sila. And sa mga panahon nga nag-atubang sila mga pagsulay, especially kini sa time sa their exile in Babylon, ipakita ni Lord sa ilaha ang kanang ipabati ni Lord sa ilaha kung usa ang i-promise ni Lord na nila. Kanang despite sa inyong disobedience, I am still faithful sa akong promises, no? Despite sa inyong inongatan, no? I am still faithful and true kung sa ako ang isaan diha sa inyo ha. Kaya gani, He never changed no His word, no? Kanang in Hebrews 38 niya yan giingon ba that He is the same God today, yesterday, and forever. No, dili natin makita mag-change man ang mga season, no? Mag-change man ang mga generations, but the word of God is dili jud mausab, dili jud mabagko. No, same sa iyang isaan dira, no sa Israel sa Isaiah 43 mga God speaks, He speaks no His promise to deliver Israel from Babylonian captivity. No, this deliverance is not just a physical but also spiritual. Nakanaganang nag-offer ang Ginoo sa ilaha og restoration. So despite sa ilahang mga lupang buhat. So dili sa ako ang title ko, common na ni siya kumbaga dugay ninyo madugan ni kanagani. Actually naamay na siya sa kanta di ba nga katong dumaan man ako sa apoy, di ako masusunog, dumaan man ako di ba kana sa ilog di ako malulunod. No, naamag gini siya kanta jud. No, kana remember na ko sa unang panahon, karaan na kay ni siya nga kanta. No, so hindi nga kanta or hindi nga word is ikinabuhi ba nato. No, kaysa ako ang title is Through Water and Fire. So before I will go on no, sa ako ang kanaging word tonight, no, na quick question. Even I ask myself, no, ani ba nga nowadays, usa man ang mga butang or usa man ang mga gina-struggle nato mostly.
Kung sa man ang mga bagay or kanang mga kanaganing mga butang, mga burden sa ato ang karong panahon. Kay I believe no nga as season change, nag-change po ang ato ang ginatuba nga trials, no? Sa una, katong high school pa to, or student pa ta, mostly ang trials na tumusok. Dati problema natin sa mga estudyante is grades, no? Saan pagpasar sa ato ang grado. Then later on, makagraduate ta, saan pagitag trabaho, no? Mamadawat ta, no? Mag-apply. So kung madawat na punta ka ng promotion, no? So as seasons change po, no? Nag-change po lang atong inatuba nga pagulay. Maingon din nato nga nag-level up jud po, no? Ang ato ang mga trials. No, nag-level up po ang kanang mga persecution, nag-level up po ang kanang mga temptation, no, ang mga testing sa ato ang life. So, karong panahon sa ato ang age or sa ato ang season sa life nato karon. Sa men ang kanang mo maingon nato ba nga Lord kini jud nga season sa ato ang life, mo jud ni siya ang kanang sa pila ka years or pila ka days. Mo jud ni akong ginakeri Lord nga kaayo sa ato ang lughan. Or ginaatubang na ko siya mapagsulay nga kanang pag may consider jud na ko siya nga very heavy kayo siya na ginakeri na ko sa akong kinabuhi. No, so ma-observe na ko din no sa kanang sa inyong King James magod na translation ako ang gamit. No, as you observe in the Bible, it was written the word when. No, ang sulat dira sa inyong King James na translation is when instead of using the word if. No, God did say if you pass. God did not say if you pass through waters, but God said, when you pass through waters, I will be with you. So, naay difference dyan na kanang word nga when or kanang word nga if. No, kay ang if manggod nga word no sa kanang dictionary is ang iyang definition is ang if is uncertainty. No, if is used when an event is not guaranteed to happen. No, kung isa ka sitwasyon is dili sure, unsure, no, kanang walay kasiguraduhan ba? No, like for example, na ako i-kuha na example lang. Halimbawa sa ato ang season karon kay sinig ulan man. So, if it rains, I will take an umbrella. So, kung mag-ulan, no, magbitbit ko og umbrella. So, dili pud ka sure kung uulan ba or dili. No, kay kuan man siya, uncertainty man siya, dili man ka kanang sigurado kung ulan bisan usay gani karon sa ato ang weather forecast no, ingon nga 100% ingon na kana sa weather sa newscaster ba nga uulan karong hapon, no, pila ka percentage iyang gihatag usahay bisan buhatag siya 90%, init man kaayo. So bisan ang weather nato karon no kanang unpredictable ba. So ang kining when pod is it is used as a certainty or expectation, no? When is used when an event is expected to happen. No, like for example, nung ako ang halimbawa sa isa ka school. No, when the bell rings, the class will end. Because sa isa ka classroom or sa campus joy, expected yun, especially sa mga elementary na siya, no? Expected yun na pag mag-ring ang bell, no, mag-end na ang class. So, kana siya, i-cycle dun na siya everyday na may tabo sa isang school. So, expected dun na nga, may tabo nga, ay nag-ring ang bell, no, end na ang class. Or sometimes, ay nag-ring ang bell. So, it means, no, kanang recess time na, no, break time na. So, muna siya ang difference sa if and ang when, no, nga kanang gira sa verse, no, nga gihatag sa Ginoo, no. Every day in our life, no, in applications atong kinabuhi. Every day in our life, church, no, we will encounter uncertainties o mga certainties. No, kana mga certainty. No, may mga bagay na tiyak o di tiyak yun sa atong kinabuhi. Because even the cycle of life is not perfect. No, kay ang perfect naman jud kay diha sa Ginoo. No, dili sa mapansin nato every day in our life na kanang sudden changes. No, like for example, even gani ang ato ang mood, no, mo change kalit. Karon makatawa karon ba kay ilang description no sa mga parents karon no, sa mother no kay dinosaur na lagi. Murag Jurassic naman ang description nila karon sa mama no kay kanang anak ko sa unang panahon kanang si mama kay masukop pero dili man ingana siguro si mama man ko na ma-describe na ko na karon murag maabot naman sa bigas barangay umuyaw-yaw. No, kanang karon ilang description karon as a mother kay kanang ganing ang mood taod-taod mag-change. Mura ganing dili mo matimpla ba, no? So even ang ato ang mood is kanang uncertainties, no? Dili mo makawan. So dira ba makuha nato ba even in our life, every day na ay tiyak or dili tiyak. But ang promise sa Ginoo sa ato ang church, no, sa mga panahon no when we face certain things,
that cause us trouble, He will be with us. No mo dyan na ang promise sa Ginoo sa tuwa that He will never leave us, no, nor forsake us. Amen? No, God knows that we have to face trials and struggles. That is why He made a promise in Isaiah 43. No, diri sa Isaiah 43, He promised kini sa mga katawan sa Israelites, no, sa Israel. Ano siya, when you pass through the waters, I will be with you. Because God knew, no nga naadyo tayo atubangon niya mga pagsulay. No, from the very beginning, no nga kanagaling pag-create sa Ginoo sa tuwa, pag-create sa Ginoo sa human, kabalo si Lord, nga naamad yun nga testing na pag-atubangon ng matagusa. No, whether you are a Christian or not, naadyo kay mga pag-atubangon. Usahay ganun na yung natuka, Lord, kung asa pa nga na yung mapupustuhanon, nga nung lagi mas daghan kay kung atubang ka pagsulay. No, so una Lord, no, mapansin ako akong silingan, Lord, nga, grabe man ika-deliver, uy, dakutan kay siya, pero tanaw na ko yung kinabuhi, Lord, kay kanang mas, one, makaayon siya, kanang murag mas relax, no, murag wala na siya, kanang ginatubang, kay na problema compare sa kuha mo, o yan, nag-alam ko sa imo, ha, mas grabe may nuna ko ang ginatubang mga pagsulay. Remember church, no, ana ang Ginoo sa iyang pulong. Know that when you pass through the waters, I will be with you. No, wala ka nagkiusap sa imong paglakaw sa imong mga ginatubang nga pagsulay. No, because kabalo ang Ginoo. No nga, even pa man na wala pa nimo siya gidawa, kung katong time nimo siya gidawa, tak ini ako ang anak. Na-adjust siya pag-atubang ng testing. Kaya ang Ginoo lang nga dyan ang makabalo sa atong no? Only Him. No, nga makikita siya kung usa ang mga pagsulay na ato atubangon or even the level sa mga trials niya ato mga pag-atubangon. No, sa ato ang kinabuhi, makanagid nato na siya, kumbaga, matagaan nato ka na ganing, sana siya, kung pila ka stage, no, ang imuang trials na gato ba. Like, for example, naman dito yung mga testing na ingon nato ay sila, no, kanang dali lang masulban, no, there are testings na kanang grabe jud na kailangan jud ni kanang matubuan ng pagluhod, matubuan ng pagdilak diha sa Ginoo, no, na yung mga trials nga grabe kailangan jud na ako iilak diha sa Ginoo, no, para manghayo ko tabang gikan diha sa iya, no. Ingon dira sa Matthew 11:28, no, come to me all you are weary and burdened, and I will give you rest. No, isa na siya sa mga saad sa Ginoo sa tuwa church. Muna, we are encouraged to word the word of God so that when time comes na naatay mga pagsulay ng pag-atubang, kabaluta, usaon na itong pag-atubang sa mga trials. No? Halimbawa, nag-atubang ta o galing struggles in life. It might be financially, might be ka ng personal, emotional, family, no, kanang lahi-lahi ng mga pagsulay, kabaluta usaon na ito pag-handle sa mga inanang circumstances, pinaagi sa pulo sa Ginoo. No, kay usaon na nato pa fight back sa enemy. Kung wala ta kabalo kung sa ato ang pagagamiton nga mga sandata, kung sa mga verses ang atong ilabay diha sa kaaway. Nung saon man nato pag-atubang sa atong kaaway, kung dili ta ready, no, if we are not prepared. Muna, we are always encouraged to read the word of God. I remember gani si nanay always nag-ingon sa tuwa nga, kung pwede lang everyday, bisan 3 kami mo reverse nung memorize dun ta. Kaya para pag-abot sa panahon nga, mag-atubang taong mga pagsulay, na-adjust tayo, kanaganing mga pulong nung atong pag-akutan. Amen? No, so this verse is a call to faith. To diri sa Isaiah 43. Trust and surrender to Jesus. No, it means that turning to Him for help and guidance. It means acknowledging Him that He is the source of everything. No, dili pasabot church nung kanaganing nangayo ko ang tabang sa Ginoo, dili pasabot that you are weak. No, dili pasabot nga nag-ask ka o kanaganing plea no or request diha sa Ginoo, dili pasabot na kanaganing weak ta or kanaganing dili na to kaya isa ka butang. But it means na ato ang surrender diha sa Ginoo ang ato ang strength. No, because sa iyang man jud sa mga kuha og strength sa mga panahon that we are weak. No, ang Ginoo lang man jud ang kanang maka-renew, maka-restore kung unsa man ang nawala diha sa ato. No, kay because sometimes especially pag ganing we are stable na no sa ato ang kinabuhi. Sometimes we tend to forget na mangayo tabang diha sa Ginoo kay usahay kaya naman sa ako ang financial nga butang. No, usahay ka nang halimbawa
Gitira ka sa kaaway sa imong financial nga kanang aspect sa imong kinabuhi. Usahay dili ta ka mudol diha sa Ginoo kay daghan naman kag pundo. No, daghan na kay kag kanang pwede nga mutabang sa imuha. No, so sometimes last na nato or least priority jud si Lord nga atong pagatubangan or ato ang pagatuulan. So dili remind ta. No, dili sa may Matthew that come to me all you are weary and burdened because I will give you rest. No, kini siya is isa sa mga reminder sa Lord, isa sa mga saad sa Ginoo nga dili ta angay mahadlok. So because tonight or today, these days, ang mga mother or mga students, no, kita ang mga galamiton sa Ginoo, kita ang mga vessels sa Ginoo, kita din ang gina-target sa kaaway. No, muna usahay, no, kanaganing God tempted us or God, kiniganing even si Satan, daghan kayo siya mga temptation na ginahatag o gina-offer sa tuwa para lang jud mo dependa sa ato ang unsa. Dili na ganit mo depende sa Ginoo, no? Daghan kay mga skills si Satan na gina-offer para lang may una to nga kaya na nato ni, no? I can stand on my own. No, so always kanaganing remind nato ato ang self that God is our source of everything. No, amen. No, remember no dito sa Red Sea, ini siya nga story katong kay Moses. No, if we kana ganing atong pagabalikan ang story di ba sa Red Sea is kana ganing the Red Sea while the Israelites passing through the river, di ba gi-divide sa Ginoo ang atong dagat. Dito ba na-realize na ko bawal ay ang sa Ginoo his word gani sa kana ganing nagakuan is pwede kaayo sa Ginoo ipakita no sa mga pharaoh, sa mga kalaban na pwede niya Tagalog dahil instant ang dagat, pwede ko na niya wala no mismo ang dagat. But ipakita dito sa Ginoo nga, grabe ka powerful nga dito nga niya, gidivide niya ang sea. So makita niyo mo dito even sa movie na amaze kaayo ang mga Pharaoh, na-amaze kaayo ang mga enemies sa Israelites at mga time na ginusa ko siya pagkahitabuan. So dito ipakita ni Lord na even the impossible, no? He can make it possible. No, grabe ang kanagaling ang milagro sa Ginoo nga ipakita ka ko na time, no? Kato pag-divide niya dito sa atong sa Red Sea. No, dito makita natin ang Ginoo wala niya gitanggal ang dagat or wala niya ginatanggal ang ato ang mga challenges, but instead He is with us nga nag-atubang sa mga times nga nagalisod sa. No, He is with us sa mga challenges nga atong ginatubang. No, may mga times nga wala ginatanggal sa Ginoo ang mga struggles because God wants us to to witness kung ginaunsa niya pag-uban sa ato sa mga times nga nag-atubang taong mga struggles sa ato ang life, no? Sa ato ang kinabuhi. No, ang struggles sa buhay nato, but instead, He is accompanying us when we are facing the trials. No, ginaubanan ta sa Ginoo. No, kana makita nato ba, many years ago, even now and then, daghan mga pulong si Lord na nag-remind sa ato nga, do not be afraid, do not be dismayed. But na ay mga times jud ka bisitawon ta sa ato ang fear. No, there are times jud na kanang jud na ganing doubts. No, but even though naata sa mga stage sa inana or naata sa stage sa inana, God reminds us. No, when God said, when you walk through the fire, you shall not be burned, and flames not be consumed you. Grabe kaayo ang saad sa Ginoo sa tuwa. That when we walk through the fire, no, we shall not be burned, and the flame shall not consume us. No, in the Bible church, ang kanang fire, usually it means testings, trials, or judgment. No, kining kanaganing kung atong pagbabasa ng Bible, no, the Word of God sometimes it uses kanaganang metaphor, no, kanang figure of speech gani, na kanang gina-describe niya isa ka utang to someone else or to something else. No, kanang diri ba makita nato ba ang saan sa Ginoo no nga ulag amo agi man ka sa kalayo no bilis ka mausa. Sa ako pagbabasa usab sa Tagalog version kay ganahan ako siya basahon ba murag mas mapan ganin mo mas ma-feel nimo ba mas masabtan jud nato no kapag dumaan ka sa malalim na tubig sasamahan kita. Tumawid ka man sa ilog, hindi ka malulunod, dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog, hindi ka matutulog. No, dira na ito makita pa nga, even unsa pa man na kalalong, unsa pa man na ka-wide, unsa pa man na ka-hard nga mga challenges nga itong iatubang. The promise of God to the Israelites people is also His promise to us.
No nga dili jud na mausab nga bisan asa ta moadto bisan unsa man ang mga pagsulay nga atong mga pag-atubangon is He will never leave us, no? He will not forsake us. So dira na to makita. Remember katong nahitabo sa katong tulo ganing no nga kato ganing kila Shadrach, Meshach, and Abednego. No nga kanang wala nila gi sunod no ang command no ni Nebuchadnezzar nga mo kana ganing mo dayeg diya sa iya mo obey diya sa iya mo submit diya sa iya ginahitabo sa ila di ba gilabay sila sa kanang furnace of fire no nga kanang grabe kayo pero gipakita jud ni Lord kung usas ang Ginoo kagamhanan no na wala jud sila na usab bisan siguro ang ilang kaning balahibo no sa ilang skip siguro wala jud bisan gamay nga nasunog or never no nga na-feel nila nga kada ang init no sa ilang skin but then masay nahitabo na amazing at Nebuchadnezzar na nakita niya nga tulo naman ni sila ako ang gilabay dito nganong nahimo naman ni sila nga upat ka tao it's because God is with them sa mga panahon nga katong gilabay sila dito sa furnace of fire so dira nato makita. So most of the time in our life church, it reminds us, the Word of God tonight reminds us. Sa mga panahon nga nag-pray ta sa Ginoo, what kind of prayer ang atong gina-outer diha sa Ginoo? And what our ways sa pag-pray diha sa Ginoo? No, because we are many times that we are encouraged to pray. No, but the question is, no sa atong pag-ampo, no naadjud ba ang kanaganing the purity sa atong pag-pray? Or it's because kanang naga-obey ka lang ta because obligado ta nga moampo. Nor it's because I have to do this kay naa ako request sa Ginoo. No, I have to pray it's because naa ako request diha sa Ginoo. No, kanang gi-remind ta sa Ginoo ba karon gabi nga naay usahay in our prayers we give God commands. Usahay kita mismo no kana naghatag sa Ginoo ka ng mga kondisyon. No, we tend to forget nga ato ang ginastorya is He is the King of Kings. He is the Lord of Lords. He is the owner of the universe. No, He is the owner of your life. No, ang Ginoo ang nakatagiya diha sa imuhang kinabuhi. No, pag naantay mga ginatubang nga pagsulay, no, inantay nga to si Lord na usay, Lord, tanggalan ning pagsulay nga akong ginatubang. No, dili ko ani. No, always put in mind church. Kabalo si Lord kung usaon kapag tanggalan ang problema. No? We don't have kanaganing subuon ang Ginoo kasi pag dapat niya buhaton. No, kay kabalo si Lord kung usaon pagtanggalan na God will show us a way out sa mga problems, sa mga trials, no, sa mga struggles nga ato ang ginaatubang. No, same as dito sa Israelites. No, many times grabe ang favor nga gihatag ni Lord sa ilaha. No, sa tanan nga mga kanang giagihan nila the Babylonian exile, even katong ilahang travel no katong padulong sila sa Canaan, grabe ang ganaganing favor nga gihatag ni Lord sa ila despite sa disloyalty, despite sa disobedience ni ilahang gihatag diha sa Ginoo. No, so nowadays church, let us put in mind the waters won't overwhelm you. Anak siya sa iyang pulong. No, the waters won't overwhelm you. The fire won't consume you. So why afraid? Nung ano mahadlok man ta, nga na-promise man si Lord sa imuha, na-promise si Lord sa atua, nga dili ta makonsume sa bisan unsa ka mga pagsulay na ato ang ginatubang. No, nga dili ta makonsume, no dili ta manilabtan, or dili jud ta, no kanang ganing ma-conquer no sa kaaway nga sa may ginaplano ni Satan o against sa ato. All we have to do is trust God. No, all we have to do is put our faith diha sa iya. No, amen? Yes, there are times no na ma-feel jud ta nga kanang there are times that we may feel broken. No, many times no, nine times jud na you may feel ka na persecuted. No, but the promise of the Lord sa mga panahon nga naa jud ng mga feeling broken na to, sa mga panahon nga mga persecution na to, He will be with us. Ubanan ka niya, dili ka maghiusa. No, kay muuman ang ihang sa diri sa verse 2. No, so you are not a failure, church. You are not a failure because you are the best product of God. And since that you are the best product of God, since nga ang tag-iya sa inyong kinabuhi kay ang Ginoo, God will make sure na at the end of the day, no kanang mahimo jud ka ganing putli
no nga mahimo jud ka nga kanagaling kanang equip, mahimo jud ka kanagaling hamis no sama sa iyang pag-prepare sa imuha no nga makaabot jud ta sa finish line. No dira jud nato makita nga the Christian life nowadays isama jud na siya sa race. No nga kung ma-endure nato ang pain, no kung ma-endure nato ang trials, kung ma-endure nato ang persecution, ma-endure nato ang mga temptation, maabot jud nato ang finish line. No kung makapaabot ta diha sa Ginoo, kung makapaabot ta sa mga saad sa Ginoo, sometimes magud kapuyan ta magulat no sa mga promises ni Lord, sometimes kapuyan ta magulat sa mga answered prayers. No, and sometimes tungod kay kapuyan ta magulat usay manluot na ta. No, sometimes kanagay ma-dismay ta, ma-disappoint ta. Yes, there are times no nga ma-feel nato nga kanagay ma-disappoint ta no even sa ato ang kanagay pag-alaga diha sa Ginoo kay mayon nato sa nga Lord, bisan unsaon na ko pagpahikamot, unsaon na ko pag-effort, no? Nga naman sometimes Lord no nga murag walay balos. No, because sometimes we felt gani nga kanaganing silent ang Ginoo no sa mga effort ni mong ginabuhat. Pero dili nato pangunahan ang Ginoo. Because guys, I believe church, no, nga kanagaling na-adjud si Lord to prepare. That is better, no? That is more than sa imuhang ipangayo. No, because you are important in His sight. No, you are important in His sight because you are His child. No, so dili jud natubutan sa Ginoo nga moabot ang panahon nga kanagaling kumbaga isa ka sa mga pagdamakan kumbaga sa one is dili makapasa sa quality control. No, gusto jud sa Ginoo nga kanang we are at our best, no, pag-abot niya. Amen. So you are not a failure. No, kung unsa man ang atong ginaagihan karon, it shall come to pass. Always put in mind that. No, nga dili dayon ta kanaganing mawad-an og paglaho. No, whatever nga atong ginatubang karon, when God is with us, we are not just surviving, but we are walking in victory. No, let us claim that. No, when God is with us, we are not surviving. Dili lang kay para ma-survive na ko ning adlaw, dili lang kay para ma-survive na ko ang next week. But always put in mind that when we are in God, we are walking in victory. No, sometimes kulang lang ta sa pag-claim, or sometimes kulang lang ta sa kanagaling huot jud nga pagtudiha sa Ginoo. No, lately mga weeks ago no, kanang even ako nag-face ko kanang ganing trials ba kanang nag-mix gani una sa sharing namo sa music team ba no, sometimes kanang maka-unload gud mi o kanang ibati na mo nga unsay mga this past few weeks na unsay you are very drained na sometimes dili mo masabtan nga Lord no nga sometimes na murag wala man ko ibati nga kanang problema ngano murag wala ko nalipay no, sometimes there are dryness no na mabati nimo usay kulang no, but let us always put in mind yun sa mga panahon nga murag nagakita si Satan ganito ka ng buslot nga asa ta niya madaot. Always put in mind nga dapat mangita kag paagi nga dili jud mapoison nga dili jud na kanagani dili na to tolerate ang kanaganing ato ang flesh nga muhol siya ang mga dumala jud. Kay once na gani nga mangita punta or kanang tagaan nato or allow nato no ang kaaway nga mag-dwell or kanang maghinay-hinay nga magputput. No, sama na siya sa anay nga hinay-hinay niya dauton ang ato ang spiritual life. Mo nang let us be encouraged no one another no, let us help one another good no nga kanaganing i-remind nato ang magkapusa. Let's kanaganing I remember sa una jud nga kanaganing sa MITC Reverend Vicky niya nga kung usa ka importante jud ang kanaganing sino siya sa tong term niya. Kumbaga, ang kanang every Sunday gani or maglamano ba na kanang magkamustahay? No, ang paglamano sa matag usa. Because every day sa isa ka week ay sa one week Sunday ra man ta makita. So we don't know sa mga giagyan sa atong mga brothers and sisters from Monday to Saturdays. So in Sundays, no ang kanang gamay nga pag-encourage sa iya, gamay sa pagkamusta sa iya, no, wala ta kabalo nga dako na siya ang impact diha sa ilaha. Unang it is very important to spiritually guys. Kita do is kana gani, let's stop one another, no? Kamusta na to ang matagsa. So dili sa ato ang word tonight no nga kanang through water and fire that God is with us. Through water and fire, God is with you. No, always remember that we are not walking alone, but we are walking in victory. Diha kauban ang Ginoo. Isama sa lingon ni Lord no when we pass through the waters, no, He is with us.
kini siya isa sa mga saad sa Ginoo sa ato ang church nga ato ang palapuntan. Because karong panahon ng good gamay lang ang mga pagpusi, gamay nga mga temptation, gamay nga mga trials, daghan Christians karon jud no nga kanaganing na-stumble, no? Daghan nga kanaganing mga Kristiyanon karon na gamay lang jud nga mga persecution, gamay nga testing is na-stumble na. And they forget kung usa jud ang kanaganing pagakutan, kung asa jud kanaganing mag-adto sa mga panahon nga naa ang mga pagsulay. So tonight no mao ni siya ako no ma-share no sa pulong sa Ginoo no sa matag sa satuan. And I believe no nga every one of us is naay mga situations or naay kanaganing mga experiences no diri sa kaning Isaiah 43 verse 2 sa ato ang kinabuhi. So amen. So kinsay gusto maghatag or mag-share no sa ilang insight diri no kay Bible study man ato karong gabi. You can share no your insight or kanang experiences no sa ato ang word karon. Dili kinsay maghatag. Sige si Ate Inday. Sa ako alang kana kita mga Kristohan mo agi kita mga pagsulay. Dili man ta balik ko kung kasulayan sa Ginoo. Dili lang maya parang yung aspect sa atong kinabuhi. Sulayan yung financially, emotionally, kanang physically o spiritually. So sa akong kinabuhi mo din ako na kuat sa Ginoo nga sulayan gyud ko sa Ginoo ana nga kanang financial, emotional, tanan aspect sa itong kinabuhi. Sulayan gyud ta sa Ginoo kay dili man ta, kung dili ta sulayan, mura naglapo ta gagawin ko nga Kristohanon. So kung kaya mo problema nga moabot, awat na, di nakabangon. So ang Ginoo nagahatag sa ato ang pulong nga sulayan gyud ta mga Kristohanon para makabalik ato ang kaugalingon nga mga pagsulay, maabot man sa ato ang mga friends ko, mga kwan, ato pong magamit ang atong mga pagsulay. So, dili nang ingon nga kanaan, mga Kristohanon nga, wala ito'y Kristohanon nga, dili sulayon sa Ginoo kay gamiton po tayo ng pagsulay sa maabot po ang mga friends nato, maabot ang mga atong mga believer gagamiton po sa Ginoo ana. Nay kaisa ba nakashare ko isa ka pamilya nga bali na suko ko siya ana nga simbahan, suko ko na simbahan niya. Wala na sila nagpadayon ba? Kay naa sila di ka kuan niya nga simbahan. Kanang libro ko na. So gingan ako sila nga kanang kamo nangundang na mo pagpagalaga niya katong hindi kuan di kasukan, nagpadayon sa pagpangalagad. Kung hindi na musik pa niya, kumali kayo mong laing simbahan. Kung alam kayo mo sa Ginoo kay abinin mo ti, ang panahon naman kung ang maghilom sa tanan. No, there is a time na pasabton ka sa Ginoo sa tanan. Ipakita sa Ginoo sa imo sa tanan. Ayaw pagod ng pagpangalagad. Kung hindi mo ka namin, paano hindi mo kayo simbahan? Basta mga lagad mo sa Ginoo. So, pasalamat ko sa Ginoo kay diya sa atong pagsulay, diya talig-unon sa Ginoo. Amen? O diya talig-unon sa Ginoo. Kana ako Amen. So, dalay mo lang Ginoo sa iyang pulong na di pa dahil sa matag-usahan nato. And, tinuod yun no na and kanang sa atong mga kinabuhi na ay season, no? Sa atong mga kinabuhi. Sama sa itong pulong na giingon dito sa Book of Ecclesiastes, no? Chapter 3. Na naay mga panahon na muatubang taon ka ng mga pagsulay sa atong mga kinabuhi. Naay mga panahon na muatubang tagtalipay. No, naay mga panahon muatubang taon ka ng kawadlaon sa atong mga kinabuhi. But, kana nag-serve na siya o kanang purpose sa matag usa nato. And tinuod na ang Ginoo na ano sa ato He never give us nor forsake us sa atong mga kinabuhi. And kung namatay mga problems na ginaatubang no kanang
gamiton nato kani mga problems na niya or kanang mga struggle sa atong mga kinabuhi na mas muluol padiha sa Ginoo, no? Kay kasagaran no atuman tag problema mudagan ta palayo sa Ginoo. No, so kung naatay mga problema, the more kita draw near diha sa Ginoo kay kung kita magapaduol diha sa Ginoo, Ginoo magapaduol pod kanato. And inumduman nato na there is a purpose in everything sa atong mga kinabuhi. And kaning mga problems na kanang mga struggle na ginatubang nato no kanang magaduol ta diha sa Ginoo ato siyang acknowledge sa atong mga kinabuhi na maging become more dependent ta diha sa Ginoo kay kabaluman ta na the Lord is the source of everything sa atong mga kinabuhi, no? Anang san mo agi man ta sa kanang tubig, no? Na mga pagsulay o mga struggle o maagi man ta og kanang kalayo sa atong mga kinabuhi, mga persecution sa atong mga kinabuhi, apan ang promise sa Ginoo anaa magauban kanato, no? Na maging more dependent ta diha sa Ginoo kay nowadays ingani pud mga problems no, especially sa mga ginikanan no kanang financial no, but kung makita nyo na to no na naatay ka ng pagbulitan no na pulong sa Ginoo kay from the start man dun ang Ginoo man dun at iya sa tanan. So we must become more dependent diha sa Ginoo kay kabalo kita that the Lord is on time no na maga-provide o magamit sa atong mga panginahanglan. So patayon lang kita duol diha sa Ginoo kung may mga struggle tawag ko na to kini o ayaw kalimot ka magaduol diha sa Ginoo kay kung palayo ka diha sa Ginoo kinsa man ang muduol ka nato no si Satan. So we must remember unsa ang trabaho ni Satan sa atong mga kinabuhi no, to kill, to destroy and steal no atong paghigugma atong kinabuhi diha sa Ginoo no. So dili nato tukutan no kay Ginoo nagisag gamay ra ni siya na problema sa atong mga kinabuhi no, dili nato tugutan kani na magapenetrate ka nato. And tama jud na kinahanglan na adto tay pulong sa Ginoo na magabitbiton no kay sama sa pag-ingon sa Hebrews chapter 4 verse 12 na pulong sa Ginoo no kanang buhi sa atong mga kinabuhi no kanang active and alive kanato and can penetrate in our soul and spirit. So kinahanglan nato kaning pulong sa Ginoo na maga-equip ka nato og magarutay sa atong kasing-kasing og panguna-una na every time na amatay mga struggle, problems, circumstances sa atong mga kinabuhi, kung naapatay mga ginatubang no, na mga persecution sa atong mga kinabuhi, we must remember na ang pulong sa Ginoo buhi o magahatag o kanang paglaom sa matag usa kanato. So dalay ko ng Ginoo sa iyang mga pulong na iyang ipadayag sa matag usa kanato. To God be all the glory. Amen. Praise the Lord, no? So, dito ang word, no, sa Ginoo sa kaparugod yun na nag-remind na nato na sa mga panahon na mo agita, no, sa mga pagsulay, no, dili ka naghiusa, pero naatay Ginoo nga makatabang kanato, no? So, this is verse 1, no? But now people from Israel listen to the Lord's words to you. He who created you says, do not be afraid of the future. He who formed you as a nation says, I will defend you. I have called you by name. No, so gitawag kita sa Ginoo, pinaayos sa ato ang mga pangalan. No, so dili lang siya gingon nga, huy, dali. Diba? Pero gitawag ka, kaila ang Ginoo sa matag usa kanato. No, so there is a easy English version. Even whenever you cross deep waters, I shall be with you. Wherever you cross rivers, you will not drown. Whenever you go through fire, the flames will not burn you. The flames will not even hurt you. No, so ang words sa Ginoo no karong una nag-remind na nato na ang mga pagsulay sa atong kinabuhi siya gyapon ang may control ana, no? Ang ato ang part is
to trust the Lord. No, si kay kani siya kani siya nga part no sa Isaiah. Isulat ni siya sa time na isulat ni siya ni Prophet Isaiah sa time na ang Babylonian pagawa i-release na ni Lord from captivity. Ang Israel i-release na ni Lord from captivity sa mga Babylonian. No? So, kami siya nag-remind, encourage, no? Paghatag encouragement. No? So, kung ang Ginoo ang nagbuhat sa langit o yuta, ang kauban nimo o ganako, no? So, unsa ba itong kahadukan? No? Kay most powerful siya. No? Wala yung doon posible diya kaniya ko. Tinamuag kong siya kauban nato. No? Sa Romans, sa Ginoo, na who can be against us if God is with us. No? Mauna nga, pagpahilungdong sa Ginoo, encouragement sa Ginoo sa matag usahan nato na dili ta naghiusa. No? Ang isa niya na reminder ka nato that even though we walk through the valley of the shadow of death, we will fear no evil because His rod and His staff they comfort us. Naagid ang Ginoo nga mag-uban ka nato. No? So, butongon ta balik butongon ta balik sa Ginoo diha sa iyaha. No? Mura tag sheep no nga kung mawala sa pasig, no, iyaha ta pangitaon, iyaha ta kuhaon, no, nga ibalik ta sa mga sa iyahan na mga tupa, no. And kanang ano ba, na-remember na ko itong palabas na the Star Wars, no, kung nakatanaw mo, no, may aras na word dito na the fourth be with you. No? So, the fourth be with you. Ang ginano nila dito na, ang the fourth is ang Ginoo. Kay, tama kanyo na, ang tutulo lang sila ni sulod dito sa bugod. Pero, pagtanaw, upat sila ka buok. No? So, kanay siya, no, naga-remind ka nato na the Lord, no, ang mag-auban yun ka nato, maskin sa atong mga pinaka-darkest moment sa atong mga kinabuhi. So, katulad, dalay ko na ako. Praise the Lord, tinodyon nga dili kita ngayon nga mahadlok nga muagi sa mga pagsulay katong mga tubig o mga sabi namin kalayo, mauna ang mga pamaagi sa pagsulay. Mauna ang giingon niya sa 1 Corinthians chapter 10 verse 13, ino na niya nga walay pagsulay nga moabot kaninyo nga wala usab nagaabot sa ubang mga tao. Apan kasilagan ang Dios sa iyang saad nga dili niya tubukan nga sulayan kamo labaw sa inyong maantos. Ug kung moabot ang mga pagsulay kaninyo, maghatag siya pamaagi aron maantos ninyo kini. So, naay kanang way jud ang Dios. Ang challenge is to come to Jesus. Mao to ingon ganina sa Matthew 11:28. Come to me, those who are heavily laden, and I will give you rest. Kung dili kita punuon kaniya, wala din tayo kapahulayan, wala din tayo kalinaw nga moabot sa atong kinabuhi. Kung sa atong kaugalingon lamang kita masalig. Mao na nagkinahanglan nga mosalig kay kita diya kaniya aron nga kita maghiyahan diha sa kaniya o mahinumdum ko dito sa Santiago, dito sa James nga ang pagsulay maunay mahimong profit nato, mahimong ganansya nato nga mag-produce og patience. Dili mahimo nga kanang ang mga pagsulay mahimo nga kanang kadautan sa ato akong dili maunay makapaligon sa atong mga pagtuo. If we will see that fire and water nga kana siya o na positive ko ang side. Dili na to kanawon nga kana mahimo lamang nga kanang
bukat o unsa na ang mga negative kundi tan-aw nato nga kana makapaligon sa atong mga pagtuo. So importante jud nga kining tubig ug ang kalayo mahimo nga kita ma-purify sama sa gold. So inyong duman nato nga ang gold unsay gingon niya kanunay moangig kalayo aron ma-purify. So kana ang importante nga atong ibutang sa una-una nga walay Kristohanon. Tanan kita Kristohanon ug dili Kristohanon na ay mga pagsulay. But we are kanang unsara favorable jud kanang naa tay we are blessed nga naman kay kita naa tay kaduulan nga diin kita matagaan kita niya o kanang kapahulayan sa giingon niya he will never leave you. He is our great helper na magahatag na nato og way and he will never leave us nor forsake us. So mauna nga kinahanglan nga mahimo lang jud nga positive na amatay mga pagsulay pero ang Ginoo dili gyud mo biya sa atoa. Maunay atong pasalamatan. Manilog kita tanan og mag-aampo kita sa pulong nga ato nadunggan. Amahan nga langit nun ani kami nga nagapasalamat sa imuhang pagkamaayo Ginoo God nga pinaagi ni inyong kalayo ug tubig Ginoo Lord God. Ikaw ang Dios nga nagapaligon kanamo Ginoo. Salamat Ginoo nga ikaw nagapulisa nga dili nimo kami biyaan o pasagdan Ginoo God mo ang imong kami tubig apan dili kami malunod Ginoo God mo ang imong kami kalayo apan dili kami masunog. Salamat Ginoo God sa imong grasya nga diin kami Ginoo God imo kanunay ginaubanan. Lord, thank you, O God, for your favor. Nga diin ang grasya nimo Ginoo God mo ay kanunay ginabuo. Panalangini ang imong alagad nga nagdiin imong gigamit karon aron kami Ginoo God. Hallelujah, mahimata Ginoo God, mapaligon ang among mga pagtuo Ginoo God. Salamat Ginoo sa imong pagsilyo pinaagi sa imong balaang espiritu nga dinitanan ako minapasalamatan diya sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Mag-aatong kita sa atong mga tithes and offering ug atong itaas ang atong mga halad diha sa atong buhi na Dios ug kini atong pag-aapuan. Hallelujah. Our most precious Heavenly Father, Lord, salamat Ginoo sa imong katamaayon Ginoo sa among mga pinabuhi o Dios. Lord, salamat to Dios na ikaw Ginoo ang among Jehovah Jireh, Father God, that your provision, Father God, shall be seen Ginoo in all areas sa among mga pinabuhi, Father God. And Lord, this tonight, Father God, Lord, anaa o Dios, ang imong mga kaanakan, Father God, na naa, Lord, ang kalipay o ang matinumano na magabalik sa ilang mga ikapulo o ang ilang mga halal diha kanimo o Dios. Lord, tawata kami mga monetary offering namo Ginoo o kani o Dios imong panalanginan for expansion of your territory and your kingdom o Dios. And Lord, salamat Ginoo sa mga kamot o Dios na naalon ang kalipay o ang matinumano na maghahatag diha kanimo, Father God. Lord, ikaw o Dios magabalik o siksik, tiklig at umaapaw na panalangin diha sa ilang mga kinabuhi o Diyos. Lord, salamat Ginoo na ikaw o Diyos at tumuran sa tananamong mga pagnahanglan o ikaw Ginoo magapadayon o Lord magaprovide ani ka na mo Lord magasustain sa matag usa Ginoo. Lord, salamat o Diyos sa mga destiny helper Ginoo na imong ginagamit Ginoo na magaprovide Ginoo, magamit o magasupply Ginoo o mag-answer sa among mga pag-angko diha kanimo, Father God. Lord, thank you Father God for your goodness Ginoo, for your loving kindness sa matag usa. O salamat Lord sa grasya na imong gibuko sa matag usa kanamo, Father God. O kaning tanan Ginoo, among ginabalik at tumog himaya ang dakong pagpasalamat alang lamang diha kanimo in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Amen and amen.
Ginoo ang among mga kinabuhi nga din among ginakalan diha kanimo. Salamat Ginoo, pinaagi sa imong grasya nga din ikaw ang Dios nga magapadayon nga magagamit sa matag usa ka namo Ginoo God nga mahimong suga, mahimong asin ining kalibutan. Salamat Ginoo sa madaog pagtapos sa among panimbahong karon. Salamat Ginoo sa ikaw ang Dios, bala ang Espiritu nga nagasilyo sa mga pulong nga among nadunggan. Salamat niinig tanan ug ginatugyan diha kanimo nga bisan pa ang kalipay kalinaw maangkon sa matag usa kanamo. May the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the sweet fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Ug ang tanan magayon. Amen. Amen. Maayong gabi.